Noon, siya po ay mabuti. Hallelujah, we worship you, we glorify your name, we exalt your name. Lord, we thank you for your goodness, for your love. Thank you for your faithfulness, Panginoon, sa ilang years po naming nagdaos ng prayer meeting sa lugar na ito, Panginoon. You have been faithful to us. Alam po namin na ang bawat prayer meeting na idinaos namin dito ay hindi po naging in vain. You are with us, Panginoon, sa lugar na ito. Habang kami po ay nananalangin na sabay-sabay, kami po ay nananalangin sa lahat ng bagay. Salamat po sa lahat ng answered prayers sa lugar na ito. And as we declare tonight ang inyong kabutihan sa aming buhay, ang aming puso ay puno ng pasasalamat, puno ng kasiyahan kung paano po kayo naging tapat sa lugar na ito, at patuloy po namin kayong bibigyan ng papuri, ng pasasalamat, because you alone deserve all the glory and praises. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise is to our God. Every word of worship, what a call. Every praise is to our God.
I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul, yes. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey, hey. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated a grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
awitin sa ating huling pag-conduct ng prayer meeting sa ating church building na to. At very excited. I know that we are very excited to move up at mag-conduct ng ating new ang ating service sa ating new church building. And I continue to encourage you to help us raise fund para po sa ating elevator and sa ating aircon for our new church building. Amen. So, tayo na po ay dumako sa ating text for this evening. Matatagpuan po sa Colossians 4 verse 2. Ayan po, sabi doon, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ayun lang po, ganun lang po kaiksi yan. So ayun lang po, napakaikli po nung tinatawag ni Paul na further instruction. Pag tinignan niyo po siya dun sa inyong physical Bible, makikita niyo po, nakalagay doon, further instructions. No? So, malalaman natin as we discuss this verse na ito. No? So in the book of Colossians, ito po ay series of instructions ni Paul sa church dun sa mga Colossians, no. So ito po ay yung author po si Paul is calling us to set our minds on things above, not on earthly things, di ba? Binigyan niya tayo ng 3 chapters dito sa Colossians. Ito po yung last chapter, chapter 4. Binigyan niya tayo ng 3 chapters na puro instructions, mga do's and don'ts, ay yung mga dapat gawin bilang isang tao made alive in Christ. So ito ay message for not just the Colossians, for us as well. No? So, ayun, sabi doon, meron siya mga tinuro, meron mga put to death, yung earthly nature, yung sexual desires, yung evil desires. Sabi rin doon, rid yourselves of such things, yung mga malice, anger, slander, filthy language. Tapos binigyan din naman niya tayo ng kung ano yung mga dapat meron sa atin, mga qualities. Dapat tayo ay kind, tayo ay gentle, tayo ay patient, tayo ay may peace sa ating mga kapwa. How we can treat our brothers and sisters, ano yung mga teachings na ating dapat i-avoid, ano yung mga dapat nating gawin. Kasama rin dito sa mga kanyang mga instructions, yung mga famous verses na ginagamit natin pag kinakasal. Wives, submit to your husbands. Husband, love your wife. Meron na rin dito, slaves, obey your master. Ang dami po nun. Basahin nyo na lang po pag meron po kayong time. Napakaganda po. And then sa pinakadulo po ng kanyang instruction, yung tinatawag niyang further instruction, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. No. Ang gusto sabihin ni Paul dito, manalangin ka, ikaw ay mag-pray. Dahil you cannot live kung ano yung mga instructions sa'yo ni Paul. Hindi mo pwedeng magawa ito, hindi mo pwedeng live as instructed if you don't seek God's guidance, if you don't seek God's help. Pag hindi ka nag-consult sa ating Holy Spirit, seek God's help in everything that I have written to you. Yun yung gustong sabihin ni Paul dito sa dulong ito. And ito yung kanyang final instruction dito sa Book of Colossians. Sa ating modern world, marami tayong instructions na ginagamit sa mga different aspect, different environment. Meron tayong mga instructions na tinatawag. Sa akin pong work, sa governance and compliance, very important po ang instructions to observe yung mga guidelines, yung kung paano mo gagawin. Ito yung mga guide, yung instructions na tinatawag natin sa aking work. Ito yung magsuserve ng guidelines on to help us follow the law o abide sa law habang tayo nag-ooperate ng business. O pag meron ka namang product, let's say Jisu Life, pagbukas mo, meron instruction manual dito kung paano mo i-operate ang device na ito. Paano hindi mo siya masira, paano mo siya magamit properly. Sa isang organization or isang grupo, yung mga managers, ginagamit nilang instruction to guide ang kanilang mga employees.
mag-clarify ng expectation, and especially make sure na ang lahat ng empleyado o lahat ng members ng organization ay merong isang goal. No? Napaka-importante po ng instruction. Now, in the same way, ang gustong mangyari ni Paul, binibigyan niya tayo ng further spiritual instruction, no? On how we will live in accordance dun sa mga instructions. Doon, ang tinutukoy niya, yung mga taong ito, yung mga taong made alive in Christ. So, kasama po tayo doon. Kasama po tayo doon sa mga taong tinutukoy niya dito. Ang sabi niya, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Meron po tayong 3 actions na binigay si Paul dito. Una, devote. Second, watchful. And third, thankful. Mabilis lang po ito. So una, devote. Pag sinabi po nating devote, ito ay isang act of commitment. You are daily committing to something na kung ano man yung tinatawag mo na meron kang devotion dun sa bagay na iyon. Ito ay continuous, frequent na iyong ginagawa. Watchful, sabi dun, watchful. Although dun sa sinasabi po ni Paul, maging watchful kayo dun sa mga false teachings, mga false teachers na maaari magturo sa iyo ng mga ibang bagay na hindi dapat gawin, mga dapat gawin. Pero pwede rin po ito mag-apply sa ating spiritual na battle. Tayo ay dapat maging alert, maging watchful, maging vigilant. At ito rin pong verse na ito ay in reference dun sa sinabi po ni Jesus in Luke chapter 18. Alala niyo po yun nung sinasadula dito. Diyan kayo manalangin. At huwag kayong magpatukso sa temptation, di ba? Yun yung sinasabi ni Jesus doon. Watch and pray. Yun yung sabi niya. Yun yung sabi niya sa kanyang disciples para hindi sila mahulog sa temptation. Ito rin po ay ine-echo ni Paul ngayon sa kanyang author, sa atin. Ito ay kanyang inuulit, ine-emphasize na tayo ay maging watchful. And lastly, thankful. So it's important na tayo ay lumapit sa presensya ng Panginoon, kumausap sa ating Panginoon, nang merong grateful heart. That we are recognizing God's goodness, His faithfulness, His provision, that whenever we pray, whenever we ask something, ano ba ang una nating sinasabi sa ating prayer? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tayo po dito sa church, pinapractice po natin ang pagiging grateful sa ating Panginoon. Pero paulit-ulit po natin igawin ito. Pakita natin sa Panginoon na tayo ay thankful in all circumstances. Now, the Bible tells us how to live like Christ, how to walk in the light, in His path. Every Sunday, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng instructions. Paano ka lumakad in the Spirit? Paano ka mamuhay sa iyong perfect beginning? Paano ka magsimula sa iyong panibagong buhay? Made alive in Christ. And it all tells us one thing. We cannot do it ourselves. Hindi natin to kaya mag-isa. Hindi natin kayang sundin yung get rid of anger, malice, filthy language, o yung mga evil desires mo. Mahirap rin everyday na ikaw ay kind, ikaw ay patient, ikaw ay peaceful. Lahat ito ay hindi po natin kaya. Pero kaya po natin ito with the help of the Holy Spirit, with the help of God. So dun po papasok ang ating prayer. That's why Paul, with his so many instructions, detailed instructions, beautiful instructions on how we will live bilang believers, followers of Christ. Sa dulo po, sa dulong-dulo, sinabi niya doon, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Why? Because prayer is very important. Prayer is how we connect with our God. In reference sa ating preaching last week, fellowship. Last week po pala. Yung fellowship natin sa ating Panginoon. Ito yung napaka gusto ng Panginoon sa atin. Yung maliit na moment na tayo ay magpe-pray,
Yung brief moment na ikaw ay magpe-pray pag ikaw ay kakain, mamadali ka pa, thank you Lord. Okay, amen. O ikaw ay may kinakaharap na battle, a short prayer. Ito ay very important sa ating Panginoon. Ito yung ating fellowship. No, prayer is important because it keeps our heart alert and against sa temptation ng kaaway. No? And it also helps us practice pagiging thankful natin sa Panginoon. By uttering, thank you Lord, thank you Father, is very important. So tonight, as we pray, habang tayo ay magpe-pray ng ating mga cards, ating mga prayer list, let us devote ourselves fully, buong-buong puso, with a grateful heart. At tayo rin po ay maging watchful sa ating surrounding, sa ating heart. No, maging sensitive tayo sa kilos po ng Panginoon, ng Holy Spirit. And let's ask God for a continuous strength to live out everything na Kanyang tinuturo sa atin. At may we never forget to devote ourselves to prayer. Amen po. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa gabing ito, sa inyo pong paalala. May we exercise being watchful at kami po ay mag-remain faithful sa inyo. May you always remind us of your promises, of your instructions, and we seek guidance every single day, every moment, every decision amin pong iti-take. We need you, we need your wisdom, we need your guidance, Father. May you help us, may you teach us to be like you, to be patient, and to be sensitive sa inyo pong mensahe. We thank you, Father, in Jesus' name, amen. Patuloy po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, we worship you. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save, carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Lord, you are my guide, I rely on you. I put my hope in things not seen, your promises all true. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength.
Your joy is my strength. Oh. Hallelujah. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, we sing it to you, Lord Jesus. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. We continue to sing of your goodness. We continue to sing of your love. We continue to sing of your faithfulness. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. At patuloy po kayong maluwalhati
sa aming lugar. Patuloy po tayo sa espiritu ng panalangin. We thank you, Lord. Thank you, Father. Aming pong puso ay puno ng pasasalamat because you have done a lot of miracles in this place. Sa aming pong prayer meeting, marami po kaming naidulog na mga imposibleng bagay. At marami din po kami natamo na answered prayer in this place as we come before you every Wednesday. Nananalangin. Dito niyo po kami tinuruan manalangin. Dito niyo po kami tinuruan ng powerful prayers. Dito niyo po kami kinatagpo sa lugar na ito. As we have seek you, you have been faithful sa aming po prayer ministry. We thank you dahil sa lugar na ito, marami po kaming kagalingan na na-receive sa simpleng sakit ng ulo hanggang sa mga sakit na hindi mapagaling pero binigay niyo po ng milagro. We thank you for that. Salamat po, Panginoon. Dahil sa lugar na ito, naranasan ka po namin. Naranasan po namin ang iyong paghipo. Naranasan po namin ang healing. And Lord, katulad po na aming kinanta, that your goodness is running after me. Your goodness is running after us. Lord, sa paglipat po namin sa ibinigay niyo sa aming bagong church, we believe that your goodness will continue to run after us. And Lord, patuloy po kaming nag-expect higher miracles as you have placed us, as we have ascended, Panginoon, at itinaas mo po kami. We continue to look up to you at patuloy na tatamo ng mas malalaki, mas magagaling na miracles, so great. Dahil kayo po ang Diyos na tapat, patuloy po naming inaangkin ang iyong sacrifice on the cross of Calvary. That by His wounds we are healed. You were pierced for our transgressions. At kami po ay nakaka-receive ng mabuting kalusugan at ng kagalingan because of your sacrifice on the cross of Calvary. Kaya maraming salamat po. You have kept us in good health, simula po sa aming pastor hanggang sa aming pong pinakabatang miyembro. You have kept us healthy, even in the midst of pandemic. Pinanatili niyo po kaming nasa mabuting kalusugan. At kami po ay grateful, nagpapasalamat dahil sa lugar na ito, napuno po kami ng hope, napuno po kami ng kapayapaan, napuno po kami ng joy because of your healing grace, of your healing power. And we know as we transfer to our new church building, naniniwala po kami that you will do greater things, greater miracles. At sa gabing ito, patuloy pa rin po namin inilalapit ang mga prayer requests, Panginoon. We continuously pray, Lord, sa mga merong pong flu at merong pong pagkalat ng flu sa mga schools, sa mga establishments. We pray, Lord, for your healing touch upon each and every one of them. At ganoon din po sa aming church na kung sino man po mga nakakaranas ng flu, we especially pray for Kuya Shal, for Japet. Bigyan niyo po sila ng healing touch, even right now. We pray for Sister Jonah sa kanya pong goiter. Dalangin po namin ang inyong special anointing, special touch para po kay Sister Jonah. Siya po ay makareceive ng kagalingan. We also thank you for the new life sa bagong anak po, Panginoon, ni Sister Vam at ni
Brother Christian, and as Sister Vam recovers, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan sa bawat araw. And we pray, Lord, for the baby. Salamat po, Panginoon, sa buhay, panibagong buhay. And we believe, Lord, na patuloy mo po siyang binibigyan ng kalakasan so that siya po ay maging malakas at nasa mabuting kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, and continue to keep us healthy. And patuloy po namin dinideclare ang good health, long life, full of strength. Simula po sa aming pastor, sa mga leaders, sa mga workers, sa mga soldiers, sa aming pong mga members, sa aming pong children ministry, sa aming pong mga senior citizens. Lord, salamat po, Panginoon, that we are able to enjoy your beautiful house na ipagkakaloob sa amin. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Father, we thank you so much sa gabi pong ito. Tunay na napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Thank you po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Father, sa patuloy na pag-sustain mo po sa aming mahal na bansang Pilipinas. Sa lahat po ng kaganapan, Panginoon, lately po sa aming bansa, Lord. Sa aming gobyerno, Panginoon. Sa earthquake, Lord God, sa pagbuga, Panginoon, ng mga bundok, O Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy po kami lumalapit sa inyo. Ito po ang iyong mensahe sa amin, O God, na patuloy po kami manalangin, Panginoon, para po sa aming mahal na bansa, O God, para po sa mamayang Pilipino, para po sa aming mga leaders, O Lord God. We continue to pray, Lord, ang aming Pangulo na patuloy mo po siyang gagabayan, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga kaganapang ito, Lord God. We pray for wisdom. We pray na ikaw din po, Lord, ay ma-encounter niya, Panginoon, sa aming mga leaders, sa aming gobyerno, Panginoon, sa lahat ng kaganapan, Panginoon, ng ito, Lord, na mga earthquake, O Lord, tunay, Panginoon, na ikaw po ay may mensahe sa aming lahat, Panginoon. We remember sa chaos, O God, nang ma-encounter ka niya po, Lord, ay tunay, Panginoon, na siya po ay nag-repent, nakakilala po sa inyo. Siya po, Lord, ay nagbalik, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng mga nakuha niya sa mga tao, Lord God. 4 times, O Lord, ipinamahagi, Panginoon, sa may hirap, Lord, ang kanyang kayamanan. We pray, Lord, ang mga taong involved, Panginoon, sa aming gobyerno, sa mga contractors, O God. We pray for them, O Lord, na ikaw pang humipo sa kanilang puso, sa kanilang isip, O God, na ma-encounter ka po nila, O God. At lahat po ng mga tao na nagkakaroon ng mga takot, Panginoon, dahil po sa mga lindol, O God, sa mga kaganapan, Lord, na sa mga bundok na pagbuga, Panginoon. We pray na ma-encounter ka po nila, Panginoon. We pray, Lord, na manumbalik po sa inyo ang mga tao, Lord God. Ito po ang nais mo po, Lord. At tunay na malapit ka na pong dumating, Panginoon. We pray for the Philippines, O God. We pray for revival, Panginoon, ng aming ekonomiya, O God. Patuloy, Lord, na malinis ang aming gobyerno, Panginoon. Ang pamumuhay ng mga tao, Lord, we pray, O Lord, na maging malinis, Lord. Ito po ay mangyayari lamang, Panginoon, pag ikaw po ay aming nakilala, Lord, bilang Lord and Savior ng aming mga buhay. We thank you so much, Lord. Patuloy po namin pinagkapasalamat ng iyong mayamang biyaya po sa bansang Pilipinas, Panginoon. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you po, Lord, sa walang hanggang pagmamahal po sa aming lahat, O God. We also remember ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang lugar, Panginoon. Ingatan mo po sila, O God. Ingatan mo po sila, Lord. And we pray, Lord, ang aming mga territories, O Lord. Patuloy rin po na yung pinapanalangin ng West Philippine Sea, Lord, na patuloy ang ginagawa ng China sa bansang Pilipinas, sa aming mga kababayan. We pray na hipuin mo po, Lord, ang bansang China, Panginoon, upang mabuti po
sa aming bansa, O Lord. We praise you, Lord God. Patuloy ka po maluwalhati sa aming bansa. Heal our land, O Lord. Forgive us our sins, O Lord God. And we continue, pray para po sa aming bansa, O God, at sa aming mga leaders, at sa buong mamayan ng Pilipinas. And we continue declare Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. We love you, we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Father, sa gabi pong ito. Salamat po, Father, for reminding us of the importance of devoting ourselves to prayer. Salamat, Father, for na-remind po kami sa importansya ng pagiging devoted sa pananalangin. And so tonight, Father, we come before you. Pinapanalangin ng aming pong church, ang Bukal Christian Church. Magmula na po sa aming pong mga leaders, sa aming pong mga pastors, ministry heads, sa aming pong deacons and workers. Maraming salamat, Father. Dahil po binigyan nyo kami ng mga lider na mga committed, binigyan nyo po kami ng mga lider na faithful, na devoted. Salamat, Father, and dalangin po namin that you just continually be with them sa kanila pong pangunguna sa aming pong church. Samahan niyo po sila, i-guide niyo po sila, give them wisdom sa lahat po ng gagawin nila, sa lahat po ng decision na gagawin nila, sa pangunguna, sa aming pong sanctuary. Patuloy niyo pong pagpapalain, may you just continually bless the works of their hands, O God. Kayo na po ang bahalang sumama sa kanila, both inside and outside the church. Dalangin din po namin, Father, ang aming pong mga ministry, magmula po sa aming pong prayer ministry, sa aming pong children ministry, music ministry, youth ministry, soldiers training, ang mga evangelistic activities po na meron po kami, katulad po ng Jericho Run, Home Bible Studies, House Church. Father, we ask for your favor dito sa mga ministry na ito, dito sa mga activity na ito. Remind us, Father, that we are doing this for you. And so remind us, Father, that we are to do our best para po sa mga activity na ito. Dalangin po namin ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong paghahawak sa bawat isa po sa amin sa pagsasagawa ng mga activity na ito. Knowing na ginagawa po namin ito para po mas marami pa pong tao ang mas makakilala sa inyo, para po mas maraming tao pa ang madala namin sa inyo. Bless niyo po ang mga nangunguna po na mga tao sa mga ministry na ito. Pagpalain niyo na rin po ang mga attendees, ang bawat member na uma-attend sa mga ministry namin. Patuloy niyo pong ilagay sa amin po mga puso ang importance ng pag-attend ng bawat ministry na ito sa amin pong church. Remind us, Lord, that it is for us then, Father, para po kami ay mag-grow, para po kami ay magkaroon ng deeper relationship with you. And so, Father, we pray na sa pagdaan pa po ng mga weeks, kami po ay patuloy na maging committed, patuloy po kami maging faithful sa pag-attend sa mga ministry na ito. Father, we also remember our new church building. Palagi po namin sinasabi na ito po ay inyo pong blessing. And so, thank you, Father. Marami pong salamat sa blessing na ito. Salamat, Father, dahil alam po namin na sinalo po namin ang inyo pong favor upon favor dito po sa church namin. Kung kaya naman meron po kaming bagong building, alam po namin, Father, na kayo po ang sumama sa amin magmula po nung inumpisahan namin nitong pagtayo ng aming pong new church building. We know, Lord, that from day one, you have been faithful. You have been so good sa BCC at sa bawat miyembro po ng BCC. Ano man po yung mga pinagdaanan namin along the way, we know that you are still faithful. You have remained faithful sa aming pong sanctuary. And we know, Lord, that it will never change. Alam po namin na hindi po ito magbabago. Alam po namin that you will bring it to completion. And Father, excited na po kami this coming Sunday na kami po ay makakapagpuri na ng sama-sama dito po sa blessing na ito na ibinigay nyo sa amin. Kami po ay makakasamba na ng sama-sama dito po sa blessing na ito na binigay nyo sa amin. And so, Father, patuloy nyo lamang pong kaming i-guide, sasamahan, reveal to us more of your plans dito po sa amin pong new church building. Marami ring salamat, Father, sa mga kasama namin, sa mga members namin na patuloy po na nagbibigay para sa aming new church building. Alam niyo po kung sino sila. Alam niyo po yung mga taong patuloy na nagbibigay, nagdo-donate ng mga kagamitan para po sa ikagaganda ng aming pong new church building. And so, Father, tonight we know and we pray and we ask na kayo na po ang bahala magbabalik ng pagpapalang ito sa kanila pong mga buhay. Salamat po sa kanila pong dedication, salamat po sa kanila pong willingness na tumulong po
para po sa expansion ng inyong kingdom here on earth. And Father, tonight, patuloy po namin dinadalangin ng aming pong salvation wall. Kung pwede po nating iunat ang ating po mga kamay. Father, salamat po. Patuloy po namin pinagpapasalamat every week itong salvation wall na ito. We know na ito po ay inyong instruction, ito po ay ginawa namin dahil alam po namin na ito po ay effective, ito po ay nakikita ninyo. And so, Father, tonight, we pray for every picture na nandito sa aming pong salvation wall. We pray for the people na nandito, ang bawat pamilya po na nandito. Alam po namin, Father, na sa pag-unat po ng aming pong mga kamay, sa pag-stretch po namin ng mga kamay, we know that you are doing something. We know that you are acting upon it, Father. We know na kayo po ang kumikilos sa kanila po mga puso, that they may see the importance of having you as their Lord and Savior. Alam po namin na kayo po ang patuloy na kumikilos ngayong gabi sa kanila po mga puso at isipan ng patuloy po nila makita ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng relationship sa inyo. And so, Father, kagaya po ng palagi po naming dinedeclare at kiniklaim, alam po namin na sa pagtapak po namin sa aming pong new church building this coming Sunday, alam po namin na dahil nothing is impossible with you, alam po namin na makakasama na po namin sila. We thank you, Father. Maraming salamat po. Thank you po sa gabing ito. Thank you for reminding us na patuloy lamang po kami maging devoted sa pananalangin. Salamat po for reminding us that we are to be watchful at all times, to be thankful sa lahat ng pagkakataon. And so, Father, salamat po because we know na kayo po ay nakikinig at handang tumugon sa aming po mga panalangin. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us all declare Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you. No disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for He acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. BCC and all who are with us in this prayer meeting decree and declare that Psalm 91 is powerful and living and able to impart life, blessings, and abundance for the entire BCC family and all who are with us in this prayer meeting. We decree and declare that BCC and all who are with us in this prayer meeting is free from every form of sickness and disease. We decree and declare that BCC and all who are with us in this prayer meeting is COVID-free. We believe that serving God guarantees longevity. Therefore, God will satisfy BCC and all who are with us in this prayer meeting with long life. Patuloy natin bigyan ng malakas na palakpak ang Panginoon kasi po dito po sa lugar nito, I agree po na sa sinabi po ni Ate Nicole kanina na dito po sa lugar na ito, tayo po ay lumago sa pananalangin, maliliit pa lang yung mga anak natin. Natatandaan ko po yun, naalala ko po kanina. So talaga pong napakabuti ng Panginoon, pag inalala mo ng lugar na ito, hindi mo malilimutan dahil dito po, tayo po ay naging malago, naging matatag at natuto po talaga tayong manalangin. At doon po sa taas, alam po natin na tayo po ay mas lalago pa, mas marami pa po tayong madadala upang manalangin, upang lumago sa Panginoon. So, this week po, ngayon po ay October 22,
At sa susunod na Wednesday po ay October 29 na po. Yun po ang ating first na prayer meeting sa taas. So sana po tayo po ay narito po at sama-sama po tayong manalangin. Patuloy po tayong inaanyayahan on October 26. Ano po yun? Ano pong meron doon? Meron po tayong anniversary and dedication po ng ating new church building. At yun nga po, yun po yung answered prayer nandun sa taas. Tayo po ay tinugon ng Panginoon. So patuloy po tayong inaanyayahan na dumalo po ng maaga, o ayon po sa mga grupo nyo, kung maaga po kayong pinapapunta, sana po ay makapunta po kayo ng maaga. Kung may mga costume kayo, hanapin nyo na po kung saan nyo na po ilalagay yon. So, sa mga pupunta po ng maaga, tayo pa rin po ay meron po tayong cell group as per Ate Nang, and meron po tayong parang wala, 9:30 po ang 9:30 po ang start po ng ating 9 ang online po natin. 9 ang online po natin para po ang ating call time po, lahat po ng grupo dapat po ay nasa taas na 9 ng 9 o'clock ng umaga. Siyempre po, October 26 po yan at mag-start po ng 9:30. So, gayon din po sa ating pong prayer meeting. And doon na rin po tayo ang ating First Yada, October 31 po. Yan po, abangan po natin kung anong setup. Napakaganda na po, nakita na po namin. So, sana po kayo din po ay excited. So, maraming salamat po sa gabing ito. Good night, God bless you, and we love you.